Good afternoon po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 11, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may UCC Park Cafe Express o sa may San Antonio SR Nice Avenue, Dasmariñas, Makati at dadalhin po natin yan sa may V Corporate Center El Pilibestre Street, Bel Air, Makati. Ha? Arnaiz Avenue, Dasmariñas. Naku po, ano to eh. Kaya na ayaw kong pumunta dyan eh, kung saan nyo, kung ano-ano yung, ano dyan, hinahanap nyo, ay, basta, stricto sila dyan. Exclusive subdivision. Kala mo naman, interesado tayong mag-stay doon sa subdivision na yun. Hindi ako interesado dyan. Wala akong pera. Napaka-stricto nila dyan. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Ay, pagbabalik tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Ayan, manood tayo. Ay, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Hindi po kakayanin lista natin sa gusto nilang SRP kasi hindi pa po pasok sa puhunan yung SRP na sinasabi nila. So, pag ano naman mangyari, wala pong kikitain ng mga vendors, paano pa tayo mag-negosyo kung wala kang kita? Ang ating mga enforcer po ay nakatalaga po yan hanggang alas 12 na ng ating gabi. Residential area sa mga ng Boulevard malapit sa Santo ng Mawis Street. Nagsimula itong sunog hanggang alas 3:50 ngayong hapon at isinaan ng isang alarma. Kanina ba mga maluwag nito? Dito sa ating siya may subtaradyong DWP. Naman! Ito pong mapagpalang hapon ng Webes na ho tayo. Mga kapuso, kamusta ho kayo? Ayan, binibilan na lamang ho natin. Kasya na ba sa mga dalige? Hindi pa. Meron pa ho tayong natitirang 14 na araw bago ang Pasko. Kaya po'y babagsakin ho sa araw ng Webes. Kaya po'y araw ng Webes din. Kaya 11 na ho tayo ng Siyempre. 2025, kumusta ho kayo? Sa kanan po ng aking partner, palamunan niya po dito na Weng Salvacion. Ako muna ito, El Mogi, Weng de la Peña. Ang Bonico, alas 5:10 tayo ngayong hapon. Kumusta yung mga nasa daan at sa mga walang dalang payong dahil makulit-lim sa area ho namin dito sa Timog sa Quezon City. Gusto ko panahon ho dyan, baka umuulan-ulan na. Kaya saan ho natin yan? Pag umulan konti, babagal, mabagal ang usad ho ng traffic, Kaya asahan, ngayon pa naman, palapit na naman ho tayo sa isang weekend na naman. Ang weekend na napakaraming pwedeng puntahan dahil ang daming mga kumikislap-kislap na mga perya. May perya, tapos may mga kainan, along the street pa. Diba? Basta nasa tama ko doon sa Magkita, may mga lugar naman ho yun, tapos may mga sale-sale pa. May mga chunky-chunky, ako po, ang bukso. Hinay-hinay, yung mga nakakakuha na ng kanilang 13-month pay, diba? Okay, tabi-tabi tabi-tabi, huwag bumis-buhos agad. Baka wala naman may pantong sibuela. Yung iba ho, mga nag-aantay po siguro kayo ng payout, no? Payout ba? Yung mga ayuda, meron ba ngayon, nung nakaraang mga panahon, puso ho yan, di ba? Yung nag-aabang ho ng schedule ng payout, hindi na ho kayo. Lalo na ho, pag kayo po yung mga lumalapit at hihingi ho ng tulong sa DSWP. Ngayon, meron tayong unang pag-usapan ngayong hapon sa ating double wine sa double B nga pala.
tayo. Dapat nyo lamang Super Radio DCTV. Lahat ng programa nandiyan na. Live na live po tayo. Tapos pwede rin sa Facebook Live natin. Super Radio DCTV lang din. Text correct natin. Aba, pwede mo kayo makahello sa amin. Kung may reaksyon na kayo sa mga pinag-uusapan natin dito, pwede rin ipapot yan. Sa ating numero, DCWB text correct ay 0917-594-5941. Sa ating text, sa ating Twitter at sa ating TikTok, andyan din po tayo. So, eto na. Kaya pala, good news muna tayo, no? Kasi may hinapan din po tayong magandang balita, yung mga atleta natin na magandang balita ito dahil sila po ay nakikipag-competition. Diba may na makakita kayo na ito daw o sila para sa pangailangan eskalasitan o kung nanigay na may nagkakanta, kumakanta. Ang lagi ko pinihanag sa inyo na importante lang sa amin may mag-complain para mag-compliment as an affidavit at makapagtagpa kami ng official na complaint sa ombudsman. At ngayong araw na yun nangyari nga kasi natuklasan namin makailan sa Iloilo kapag kung pay out na pag alis ng mga beneficiaryo may mga nakakap na masasamang loob sa barangay office na pipilitin silang kunin yung porsyento. Tinatakot sila na pag hindi daw sila magbigay, hindi na sila makasasali sa mga future na assistance pa. Which hindi naman totoo. Wala naman silang control sa listahan. Pero ang kwento sa amin, madalas lang ito nangyayari, pero ngayon sumobra na. Kaya na sila nagalit kasi kung dati 10,000 ang ibinibigay, 2,000 lang ang kinuha. Ngayon daw, ilipunin hanggang 9,000. Kaya nagkainitan na at nagkakaswap na itong mga complaints natin na gawing formal ang kanilang complaint. And we welcome it kasi hindi na lang ito alingas-gas. Kaya nga sabi ko, ang hamon ko nun, gawin yung opisyal ang inyong complaint at ginawa naman nila 14 na complainant at talagang tinuhog kami sa ombudsman at sabi na ng ombudsman susuriin nila na mabuti para maparusahan ang dapat maparusahan. Ang nakita namin sa kaso na ito, parang sindikato sila eh. Pare-parehas yung halaga na kinakaltas pero kalat-kalat sa iba't ibang mga barangay. 16 na barangay yun. Kumbaga na parang nag-usap-usap yung mga masasamang loob na ganito ang magiging modus operandi nila. Pero yung sa isang barangay, kunyari, ano yun? May isang individual lang yun ang gumagawa. Alin, wait. Sorry naputol ka. Sandali. Kunyari sa isang barangay na involved dito, may kakonsyaba ba siya doon mismo sa barangay hall? Yung mga gumagawa niya? Actually, o pa isa, dalawa? ang nangyari, una, hindi man ang kantasan nangyari sa amin sa Pilipinas. Hindi mga social work. Yes, opo. Pangalawa, nangyayari ito sa labas. Pero iba-iba ang mga posisyon. Merong barangay kagawad, may kapitan, sa ibang kaso, mga appointed officials, mga treasurero o sekretaryo. Hindi ko nila lahat. Alam ko, ako galing ako sa local government. Marami o karamihan sa mga local officials maayos kausap. Pero meron lang talagang ilan na ganito na masama. At buti ngayon, nakasuha na nagpala tayo ng complaint at sa madaling panahon, sana makakuha na talaga sila para madala na at magiging kahit ito nationwide na ang pera para sa ating mga kababayan na nangangailangan ay para sa kanila at hindi dapat pinag-iinteresan, hindi dapat pinakaltasan kung yan ang binibigay para sa kanilang pangangailangan. Okay. Sekretary, ito lang. Sabi niyo pati kapitan. Yung mismong kapitan ang kumukontak sa mga yan para hingin ang kanyang parte dahil sa ginagawa nilang racket. At sa pagkaka-remind remember ko, 14 yun, alam ko may isa o dalawa na barangay captain, yung iba kagawad, yung iba mga treasurer at barangay officials or appointed officials. Pero paano ho sila nagkaroon ng koneksyon dun ho sa nagreklamo? Kasi nakatira lang doon sa lugar nila. Opo. Pero di ba? And remember, pinapublish rin namin yung mga names ng beneficiaries. Okay. Pero sa Diba part yan ng transparency provision ng aming guidelines, nakapost yan sa Facebook namin, nakapost yan sa social media account namin, malamang napagpagpatugma nila. And yes, remember, conflict cases kung saan kami nag-pay out. So, natatanong nila kung sino-sino yung mga nag-account. Pero, kung
nakakarami na maayos. So sa katunayan, nagpapasalamat kami sa New Chino City Government sa pamumuno ni Mayor Cleñas kasi siya ang naalarma at siya ang nag-notify sa amin. At kagad na nag-request siya na itigil muna yung mga payout hanggang sa ma-investigahan ito na mabuti. Yung pong ugnayan nung complainant at saka nung barangay official, kung Kapitan Manolian o Kagawad, magkakilala ho sila or kasi di ba ang pag-apply nyo dyan, humingi kayo ng assistance sa DSWD. Hindi naman, sabi nyo nga, wala hong partisipasyon ng DSWD rito sa racket na to. Siyempre, paano sila, tumadaan ba sila sa barangay para hingan ng anumang Hindi, certification? kasi hindi na kami humingi ng Certificate of Barangay Clearance. Wala nang Pero remember, lahat naman ng barangay official alam na nangyayari sa lugar nila eh. Kasi ang mga payout natin nangyayari sa mga basketball court, di ba? Sa mga barangay hall. So natatanong ko talaga doon yung mga beneficiaryo. Oo, para sila hold up ah. Kunyari, parang nag-aantay na mag-withdraw ka sa ATM. Tapos may nagmamasik ka talaga ba? Pinapusta. Oo. So random lang ito na pinipili lang. Alam mo, Weng, ang kutok namin sa pag-iimbestiga namin, random, pero marami lang siguro kaliman ako na hindi kumanta, kaya itong naging apat ang naglakas ko. So I don't think it's random kasi ang explanation nito naging apat. Wala pa ako sige na nga. Pero ngayon, kaya sila nagamit na halos lahat na kinuha rather than one doon. So, mula pa COVID, panahon na merong... Sabi yung mga, I think nandun sa active affidavit nila yun. Oo, yun. Pero noon daw, kaya hindi sila nagagalit kasi tanggap nila na hihingi, 1,000, 2,000, mula na sa puso. Eh ngayon, 8,000, 1,000 ang kinukuha. Bukas nakita Kaya mo na. nagalit sila. So sa amin, Oh, yun nga. didepensahan namin sila, tutulungan namin sila makakuha ng justisya. Okay. Pero aalagaan din natin yung mga beneficiaryo na nabiktima kasi may pangangailangan na nga pinalsatan pa. Opo. Yung pong mga complainant, secretary, sila naman ay legit. Legit ho sila ha, na sila ho ay qualified Correct, tama, na lumalapit tama. at sila ay dumaan sa interview bago Yes, bigyan ng correct. legit ho ito. Hindi rin sila nagpagamit yung baka isipin ng ilan. Hindi, kasi baka nagpagamit kayo sa barangay, kaya humingi sa inyo ang mga Hindi ko, taga-barangay. mga legitimate na mga may pangangailangan sila at masusing na pinag-aralan ng mga social worker namin, kaya nabigyan sila ng assistance. Paano ho yung ilang beses ho nang nangyari to? Sabi nyo nga, panahon pa ata to ng mga... Well, sabi nila nung COVID pa, pero itong naitala namin, nitong November lamang. Opo. 3 okasyon nitong November. So sa tatlong okasyon na yon, nakailang, kunyari, ang isang official ho doon, tatlong payout din. na parte ng payout. Actually, Ha? marami, kami naniniwala kami na mas marami pang nabiktima, pero hindi na nakasloob na pumunta sa opisina namin. Pero kami, isa o dalawa, diba, lagi nyo narinig sa akin, isumbong nyo sa amin at tutulungan namin kayo na maparusahan ang dapat maparusahan. Yun ang kailangan natin. Kasi yung iba ho baka takot. Kasi syempre, tingin nila sa mga taga-barangay, may kapangyarihan yan. Baka mamaya ay, di ba? Baka kung anong gawin sa... Pero this time, babakapan namin sila at higit sa lahat, nagpapasalamat ako kay Mayor Trenya na talagang namuno pa at tinawag yung atensyon namin sa nangyayari. Ito ho, itong mga ito na mga barangay chairwoman, merong barangay kapitan, ano ang status ho nila ngayon? Well, kakapile lang namin ang kaso this morning, ng complaint. Pero ang prayer namin is for to issue preventive suspension. So, sa alam ko naman na sa mabilis na panahon, pag-aaralan kaagad ng buting ombudsman ang aming complaint. Kasi kailangan may preventive suspension para hindi na sila makaporma pa kasi nakaupo pa rin sila hanggang ngayon. So baka matakot nila yung mga complainant or baka pag nag-pay out ka ulit kasi ngayon suspended pero hindi naman pwedeng matagalan na walang tulong pinansyal sa nangangailangan sa Iloilo, eh baka pag nag-resume kami, ulitin na naman nila. So ang immediate prayer namin is to first, tax fine, second, preventive suspension, and third, to met out the necessary punishment at if they deem. At saka yung mahalaga dyan, Secretary, yung bang kung sino man ho nangangailangan, wag na wag dumaan sa barangay.
Diba? Hindi Talagang kailangan, dumiretso no? na lang kayo sa amin. Opo, Dumiretso opo. na lang kayo sa amin, Mm. tutulungan namin kayo. Oo. Ito pong kasong, ano-ano yung mga kasong kinakaharap ng labing isa na? Una, graft and corruption, abuse of authority, merong coercion, at saka merong conduct against ethical standards prescribed for public officials. Hindi na ho kayo nagkaroon ng inisyatibo na tawagin ang pansin ng mga ito. Diretso na ho dito sa pag-file ng complaint na. Alam nyo, we took the cue mula sa ating local government. Kung si Mayor Trejas mismo galit na galit, bakit pa namin presidentin sila dapat kakausapin? Nag-fact-finding kami sa pating ebidensya, nag-file na kami ng complaint. Yung mga ebidensya, makikita ho ron, merong kwan talaga. Ano bang pwedeng matibay na ebidensya sa mga yun? Baka na-communicate ito. May maraming corroborating na mga affidavits na pare-parehas na yung sinasabi. So, we leave it to the appreciation of the ombudsman, pero kami, we had to do what we had to do to protect the program and to protect our beneficiaries. Opo, maaring ito po ay dyan lang sa Iloy, baka marami pa hong mga ganitong sitwasyon. Ito ba yung first time? Kaya na, Meron well, kayong- ang lagi ko Oo. No, this is not the first time, but this is the most number in one case. Biro Dati niya. isa lang, Opo. dalawa, ito 14. Kaya nga, let it serve as a strong message sa lahat ng nakikinig na hindi ito tolerate ng DSWD ang pangalansa o pang-aabuso sa ating mga benepisyaryo. Nangangailangan na nga sila, huwag na natin gawin pang biktima ulit. Itong mga ito, ano ho ang pwedeng maging hatol pagdating ho ng panahon? I think I should leave that to the ombudsman. I don't want to preempt the ombudsman. Kasi hindi ho sila talaga ehemplo ng isang public official, public servant na So, ganyan, di ba? I will leave it to the good ombudsman's office to determine the sanctions. Pero basta kami, ang prayer natin is to fact-find, preventive suspension, and to met out the necessary sanction at the may give. Ang hindi na siguro naisip, yung mga ganyan, baka ho yung lugar na yan, baka, I'm not sure kung depende ho sa economic situation sa lugar, baka yung mga individual na yan, ba't hindi na lang mag-apply? Sila ba i-qualified na pwede mag-apply? Amin kasi need-based naman eh. Yeah, Basta oo. may pangangailangan, patunayan mo lang sa pamamagitan ng billing ng hospital o ng bayan. Then qualified. Hindi kailangan mag-report sa doon sa akin. Oo, kahit ikay barangay official, pwede kang lumapit sa DSWD, ano? Lahat ng mamamayang Pilipino, basta may pangangailangan, dali nyo lang ang patunay na may pangangailangan, medical man yan o burial o ano man yan, susuriin yan ng social workers natin. Okay. So far ngayon, ngayon lang to lumabas yung mga pangalan, no? Ngayon lang yun na ilabas, no? Secretary or... Kanina lang, nung pinayo namin, public record na siya. Okay. Ano ho ang pwedeng maibigay na seguridad doon ho sa mga complainant? Just in case, ano? Well, una kami, binabantayan namin sila, sinusubaybayan. Pero alam mo namin, hindi pa pa si Mayor, diba, kasinalian. Kaya nga siya yung nanguna pa na tawagin yung aming attention. Naging banta ba sa mga yon before na, kumuha kami sa inyo pero dapat, hindi na namin kayo sasama pa? O, di ba? May mga banta ba May nakuha? ganun talagang banta. Okay, May misrepresentation na pwede silang burahin sa listahan, which hindi naman totoo kasi kami naman ang may control ng listahan. Opo. Yun lang. Dapat natin intindihin na yung... Ito ba yung listahanan? Dumadaan ba yan sa... No. Oh, Yung iba. listahan na yan, yung iba to, ito ay mga list of beneficiaries na normally ini-endorse sa amin ng mga local social welfare development office. Eh ngayon pala, may mga nagpapasalamat na sa at least meron ho kayong ginagawang aksyon na ho talaga rito nang hindi na po inaapi pa yung mga nangangailangan ng tulong. Pero iklaro lang natin, Secretary, sa mga hihingi pa, hindi nyo na kailangang dumaan pa sa barangay o hindi nyo na Hindi kailangan... na po. Oo. Ang kailangan nyo lang dalhin sa amin ay isang valid ID. Kung medical assistance yan, dalhin nyo lang yung patunay, billing ng hospital o yung reseta. Pagka burial assistance, kontrata sa serbisyo, sapat na ho sa amin yun. Opo. Secretary, ito ay AX na assistance, no? Paano ho yung mga, di ba, pag may bagyo, tapos sila ho yung kabilang sa mga... Iba pa yun, ibang assistance yun, pero ang pinakamaki naming programa kasi na AIC. AX, okay. Pero doon ho, sa mga assistance na yan, pag may mga kalamidad, syempre, minsan, di ba, ang pagkakalam natin, kino-confirm ng LGU na talagang apektado kayo.
Yes, pero hindi kami to the level ng barangay. We trust our local social welfare office. Kasi may mga social worker rin ng mga munisipyo Opo. at alam ko mataas ang integridad ng ating mga social worker. Okay. Doon kami nakikinig at doon namin binasalibig, i-verify. Okay. At hindi na ho kailangan pa na patunayan na yung isang ito ay hindi na makakailangan pa ng patunay mula sa barangay official o sa barangay. Matagal nang inalis. Panahon pa ni Senator Erwin na secretary, inalis na yung barangay clearance as a requirement sa DSWD. Yung ano pa bang kinukuha na requirement sa barangay sa ngayon? Wala na po. Wala na Ang talaga. amin pinandito na ID at yung bill ng hospital. Sapat na namin yun. Oo. Yung sa AX, ID, saka yung mga assistant, yung itong cash na binibigay, no? Well, ang kailangan lang, simplihan ko lang. Kanina ko pa sinabi, I just wanna be clear. ID at proof ng pangangailangan. Yun lang. Yun lang, klaro, wala ng barangay in between. Good luck, Wala Secretary. na. Congrats dito at sana ho may marami pa hong magsumbong sa inyo. Ang sa gayon ay babawas-bawasan ito pong mga barangay official na sinasamantala Pero, well, ang kahirapan. Gusto ko rin i-point out, yung favorite line na naririnig ko, diba? Walang manloloko kung walang magpapaloko. Yun lang, oo. Kapag inabot na namin yung pera sa inyo, itaas nyo na sa bulsa yan, inyo yan para gamitin. Kapag kamay nagtangkang huwag kayong maniwala, isumbong nyo sa amin. Yan, okay. Pwedeng lumapit to sa mismo opisina nila sa lokal, ha? Alam mo, ng pinakasadali DSWD. na lang nga, pagka may complaint kayo, i-post nyo na lang sa Facebook ng DSWD. Ayun. Imbestigahan natin kaagad. Maganda yun. Kahit anonymous, tapos kukontakin nyo ho yung... Yes, ganun. correct. Sana Oo. i-DM kami, direct message, para alam namin na makausap namin yung tao. Okay. Maganda yan, Secretary. Kasi kailangan natin ng mabilisan eh. Siyempre, para mawala yung Yes. takot, pwede ho, kahit gamitin nyo yung... Basta mag-iwan ho kayo ng kung saan ho kayo pwede kontakin. Correct. Tama yun, Meg. Alright, good. Secretary, salamat po na marami sa balitang Maraming maganda na yan, ha? salamat, Thank Meg. you. Maraming Good. salamat. Merry Christmas. Merry Bye-bye. Christmas. Salamat. Si DSWD Secretary Gatchalian, ito po ang kinalabasan kanina. Meron nung mga nasampahan na mga opisyal ng barangay mo, pati barangay kapitan. Opo, si kapitan, chairwoman, may kagawad. Tapos may mga iba pa ho doon na maaring hindi na ko nakilala ang pangalan. Basta taga-barangay ho sila. Iloilo po ito. May mga taga-Iloilo. Mga tauhan ng Iloilo City Hall. Meron pala dito. Tapos meron hong mga 14 sabi niya. So lumalabas ho na ito pong mga ito ay masasampahan at haharap po sa reklamong grave misconduct, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, abuse of authority, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Yun mo, nag-payout ho yung nakakailangan, pati sila may payout din. So, it's time to pay yung krimen ginawa ho ninyo. Bueno, maganda ho ito. At least, sana ho, marami po ang mga maglabas na ng ganitong mga reklamo. Pwede na ho, i-diretso na ho sa mag-direct message doon sa social media accounts ng DSWD. Silipin nyo muna kung original o yung legit na mga social media accounts ng DSWD ang pwede nyong puntahan. Babalik ko tayo. Oras na ho natin mga kapuso. Alas 4:30 na ho ng hapon. Babalik tayo labanan ng fake news. Dapat totoo. Double way sa Double B. DDWB. Number 1 sa Mega Manila. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing MyJetX sa biyaheng ginhawa from headache. Sundi Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may MyJetX anytime, anywhere. Ingat! Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Buhag-Haggard hair! Hello, Cream Silk Vitamin Boost! Pinake with 30% more versus 10 ml Unilever sachet for all day no buhagag. It's a non-conditioning shampoo and with regular use for up to 24 hours. Mag Cream Silk Vitamin Boost every day. Crimsilk. Use Crimsilk Vitamin Boost Conditioner every day. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rina Salud, ang inyong fashion ambassador to the world.
Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga katodong riders at commuters, nandito na ang Protect Todo 100K card. Up to 100,000 pesos coverage for personal and motorcycle accidents. May exclusive benefits pa from partner merchants. One-time payment lang. Visit the Facebook page, Protect Todo 100K for more details. Protektado ka, katodo. Express love naturally with honeymoon tea. Meron itong natural herbs that helps express love naturally, which makes each night a honeymoon. Mabibili ang honeymoon tea sa mga suking butika at 90 pesos per sachet SRP. Kailangan nyo ng gamot, pero gusto nyo makamura. Ang paalala namin, hindi dapat tayo nagpapabudol. Dapat di lang basta makamura. Pagdating sa gamot, dun dapat tayo sa dekalidad at abot kaya. Right Med, tandaan, hindi lahat ng murang gamot pare-pareho ang kalidad. Kapag kakalusugan ng nakataya, dapat maging maingat at mapanuri. Hanggat maaari, alamin sino ang gumawa ng gamot na bibilhin. Dumaan ba ang mga ito sa quality test para masigurong ligtas ng mga gamot? Lahat ng yan, maasahan mula sa Right Med dahil gusto ng Right Med na gumaling kayo. Kaya pag may kailangan gamot para hindi mapamahal, magtanong kung may Right Med ang gamot na kailangan ninyo. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag babalik ng Chelsea, ito ngayon natin kung paano nagbibigay ng pag-asa at ibabago at para sa lahat. Ito ang Chelsea Cup ngayong September na sa GTV. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan pa ng Robust, the white of every medium extra, L-arginine, Songaria, Sinomorium, at GABA, with proper diet and exercise. Para makasiguro, hindi ang nationwide. Robust, 75 pesos, SRP, with tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Laging maging mapanuri sa mga gamot na pinipili, mapanganib sa kalusugan ang mga fake medicines dahil maaaring hindi tama ang mga ingredients o kaya ay mali ang dosage ng mga ito. Maaari ka rin makaranas ng mga hindi inaasahang side effects o kaya ay lalong paglala ng iyong sakit. Upang makasiguradong ligtas, bumili lamang ng mga mapagkakatiwalaang gamot sa mga kinalang butika. At para siguradong safe at legalidad ang gamot, hanapin ang check. Dahil pag may check, that's Right Med. I have headache, and I have more on first but two. Wedding flu. I have body pain, and I have sore throat but two. Wedding flu. I have lagnat, I have body pain but two. Wedding flu. Pag bio-flu, dahil pag may two symptoms, wedding flu yan, bio-flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang flu lang yan. Phenylephrine HCl or phenamine now use paracetamol. It's a generic name of flu. If symptoms persist, consult your doctor. Number 1 sa Mega Manila. Double Face at Double B. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Just 1 row 35 na ho ng hapon. Narito na muna ang ating Double B, bagong balita. Metro Manila Council hinikayat ang publiko na mag-carpool o magsakay ng dalawa o higit pang tao sa isang sasakyan para maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko ngayong Christmas rush. MMDA nagpapatupad na ng ilang pagbabago sa Marcos Highway upang maiwasang maulit ang matinding trapiko noong Sabado. Hakbang para sa planong rehabilitasyon naman ng EDSA sa 2026. Isa sa pinana sa susunod na linggo. Philippine Coast Guard isa sa ilalim sa heightened alert para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Kapaskuhan. Sa Antigan Bayan, 5th Division, idineklarang pugante sa batas sina dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at tatlong iba pa kaugnay ng mga anomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Panukalang anti-political
Political Dynasty Act. Formal nang inihain sa Kamara kasunod ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing prioridad ang nasabing panukala. Sunog sumiklab sa isang residential area sa Tondo, Maynila ngayong hapon. Ang balita nito ay inihatid sa inyo ng Alasan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alasan FR. Double way sa double B. Report tayo mula una kay Ralph Obina. Pagsasampa ng kaso at pagkakaresto sa mga sangkot sa anomalya sa mga flood control project. Malaking tagumpay para sa Independent Commission for Infrastructure. Ralph Obina, Ralph, pasok. Pagkasampa ng kaso at pagkakaresto ng mga sangkot sa Manadalyang Flood Control Projects. Yan ay tinuturing na malaking tagumpay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ay may ICI Executive Director at Attorney Brian Osaka. Malaking bagay ito sa komisyon dahil pinapakita lamang ito sa publiko kung gumagana ang sistema. Hiling ng ICI sa publiko, huwag sain ang ilang pagpapadamos sa mga nagkakasal ay kinakailangan adyang tumaan sa proseso. Ang pabida ng James Paradyo, tingin sila mabilis dapat po. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Silvin Plus Series. Health Stuff and Beauty Cap, pagsiin araw-araw. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng Biogestic. Basta lagnat, i-Biogestic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, mati, Biogestic. Pagpapalawig naman ang programa sa bentahan ng 20 pesos na bigas. Patay. Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture. Isa, Bentanyo Umali, Isa, pasok. Pinaghahandaan na nga ng Department of Agriculture o DA ang extension o yung pagpapalawig sa 2026 ng roll-out ng Benting Bigas Lero na program ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ay kasunod ang anunsyo ng Kagoran na nakumpleto na ang nationwide roll-out ng programa sa lahat ng 82 na lalawigan sa ating bansa. Ang ulit pag-ulit ay ginawa sa Maguindanao del Norte na meron na rin bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, lalo na para sa malalayong komunidad at nangangailangang sektora. Ay kay DA Secretary Jerry Guevara, line ito na maingat ang bawat Pilipino, palakasin ang lokal na produksyon at iyakin walang maiiwana. Sa ngayon, meron ng 429 sites ang Benting Bigas Lero ng program at sa susunod na taon ay target ng DA na maabot pa ang nasa 15 milyong pamilya. Samantala, sa Solicitor Advisory number 6 ng pag-asa na inilabas, kaninang 4:50 ng hapon, makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan na may biglat at malakas na hangin dito sa Metro Manila, iba't ibang parte ng Rizal, Bulacan, Laguna, Nueva Ecija, Batangas at Pampanga sa loob ng susunod na 2 oras habang ang naturang kondisyon ay nararanasan na sa iba't ibang bahagi ng Quezon na maaari magtagal ng 2 oras at makaapekto sa mga malapit na lugar. Nandito kami sa bahagi ng Paulos Avenue sa Quezon City kung saan meron ng pag-ampon at makulitin ang palangitan. Pinapayuhan naman ang pag-asa ang ating mga kababayan na patuloy na mag-ingat laban sa posibleng epekto ng masamang panahon dahil na naman ang pagsaha at pagbuo ng lupa. Ako si Soy Lai Umali ng GMA sa Radio DCWB sa Pagpulo. Ang balita nito ay inihatid sa inyo ng Silvin Plus Series. Health Stuff and Beauty Cap, pagsiin araw-araw. Ang balita nito ay inihatid sa inyo ng Biogestic. Basta lagnat, i-Biogestic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, mati, Biogestic. Alas 4:39 ng hapon, sa dahil Tuesday niyo ang gobyerno at pribadong sektor nagsanib puwersa para sa pagbibigay ng oportunidad at trabaho sa maraming Pilipino sa pamamagitan ng job fair at AI upskilling programs sa Pasay City. Tuesday, pasok! Nakipag-partner ang pamahalaan o ang Department of Labor and Employment at Department of Information and Communications Technology sa pribadong sektor para magbukas ng mga oportunidad sa libo-libong mga Pilipino na naghahanap ng kabuhayan o trabaho. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Job Fair plus Skills e-Hub event sa Pasay City ngayong araw sa pagtutulungan ng Office of the President, DOLE, DICT, Private Sector Advisory Council at ng isang kilalang chain ng shopping mall. Kasabay dito na ika-72 founding anniversary ng DOLE bilang bahagi ng kanilang commitment na palakasin ang public-private partnership upang palawakin ang access sa trabaho at maitaguyod ang digital at AI upskilling sa buong bansa. Tinampok sa aktibidad ang job matching sa mga Pilipinong may handang talento at kasanayan at ang AI learning Hi, program Loge! para mabigyan ng Talo kakayanan ko sa ang mga payahin na Pilipino naman ito. makatugon sa Ayan. mabilis at nagbabagong Saksi workforce. kayo. May Grabe traffic. masugwerte mga Pilipino ang Papunta nabigyan pa lang ng yan. trabaho o ang tinatawag
Papunta pa lang yan, di pa tayo nakakarating. Tapos ang buong araw. Tapos mamaya ulit, pag nakuha na po natin sila, ayan, grabe traffic na sa kabila. Naghahanap ng ibang karerang malilipatan at mga Napaka-traffic. entrepreneur. Samantala may halos 7,000 ring mga benepisyaryo ng TUPAD o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers ng SONE ang dumalo sa aktibidad. Magtatrabaho sila sa komunidad sa loob ng 10 araw at tatanggap ng katumbas ng itinakdang pasweldo sa kanilang rehiyon. Ako si Tuesday Sagunir ng GMA Superadyo, DCWD, dapat totoo. Salamat, Tuesday News. Samantala, ay, sandali kasi may mga nagpapabot rito ng mga impormasyon. Kasi kailangan pa raw talaga tumaan pa ng barangay. Kunyari, ito, sabi sa atin, nag-text, meron pa rin kailangan nyo kumuha ng pirma. Kailangan ng pirma ng barangay chairman para dun sa, kung naman ho ito, social, tawag dito, pension naman ho ito, no? Pero doon ho sa AIC, sabi nga ni Secretary kanina, yan po ay ID na lamang, tsaka yung billing ho ninyo. Subalit, lumalabas rin na bago kayo mag-apply, kailangan nung kumuha ho kayo ng Barangay Certificate of Indigency. Pero sabi ni Secretary kanina, lahat ng Pilipino, kahit mga barangay official basta nangangailangan ng tulong o nasa krisis sa sitwasyon, o may sakit, diba? O kamag-anak na may sakit, pwedeng lumapit. Wala akong pinipili ho dyan. So, para saan ba kailangan pa ng indigency certificate? Manggagaling ho yun sa barangay. So, yan, no? May mga nagpapabot rito. Kailangan daw ho ng clearance barangay pag may ayuda. O dun sa kanilang lugar. Nako, dapat maglabas ho dyan. Secretary, baka nakikinig pa ho kayo. Baka pwede ho kayo maglabas. Ang DSWD na klarong updated siguro na kung isama yung dalawa na lamang ang requirement, ID tsaka billing. Diba? Wala nang kailangan mula ho sa barangay. Diba? Yun ang iniiwasan natin para wala na hong ika nga. Wala rin masilip sa barangay. Diba? So, dapat maglabas ho ng talagang panibago o kaya naman updated na guideline kung ano lang ho ang kailangan na requirement para doon sa mga gustong lumapit at hingi ng assistance sa DSWD. Sige, sandali. Ay, sa pagbabalik natin, alamin natin ito pong pagpapalawig ng operasyon ng LRT2 at saka libreng sakay ngayong panahon ng Kapaskuhan. May ganyan na programa ang LRTA. Sa pagbabalik yan ng Double Wine sa Double Bianora, alas 4:43 na ho ng hapon, labanan ng fake news, dapat totoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Robust Dietary Supplement for Men. Para sa mga kalalakihan, ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Crimsil. Use Crimsil Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, mati, Biogesic. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Calciumate. Made for a stronger you. Double way sa Double B. DDWB, number 1 sa Mega Manila. Idol, masakit ka yatang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabina, pulo ko'y sumakit. Sakit na katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mabilis banat sa abat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Galvanized iron sheets ba ang kailangan nyo? Hanapin ang tatak, Sumo GI Sheets. Sumo ang deserve mo. Sumo brand GI Sheets with lock-forming quality. Sumo brand GI Sheets. It's your chance to win big dito sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Oh. Ma'am, dito na po ako. Saan po kayo? Ito po sa, anin po kayong kulay pula dyan? LFA? Hindi po ako makalapit dyan ng todo, ma'am, kasi traffic po. Ang daming Kayo ba yung malapit sa kalye? Aha. Okay, sige, punta na lang ako dyan. Ulan Basta.
Almost isang oras, 50 minutes. Ipapunta sa akin, kuya. Oo, grabe naman yun. 50 ba? Almost po. Magpo-40. Magpo-40 Saan po ba kayo galing? Sa P. Burgos? Hindi ko Mas na po malayo ba? matandaan. Oo, doon po banda area eh. Grabe traffic, magmula pa doon eh. Ano oras po yung arrival mo? 17 minutes po yung nakalagay po dito. Po? 17 minutes po. 7 to 10 minutes? 17. 5:17. 17 minutes po. 1-7. Ah, 1-7 po. Pero hindi yan ano. Sa ganitong traffic, hindi mahirap itansyahin.
na convenience ng ating mga pasahero. So, isa ito sa mga ginawa natin programa kasama ang DOTR. Ito yan itong na program na ginawa ng DOTR. Magbibigay tayo ng yung tinatawag natin na 12% Christmas na libreng sakay para sa LRT Line 1, LRT Line 2 at saka MRT 3. LRT Line 1, LRT 2, tsaka MRT. MRT kasama ng MRT 3 sa EDSA. Okay. So, kailan yan? 12 days in 14 days to go eh. So, Okay, yung unang araw, 12 days na yun is December 14 para sa senior citizen. Okay? December 14, senior citizen. December 15, students. December 16 naman para sa mga OFWs natin, kasama yung kanilang pamilya. Kung sila yung biyahe na kasama yung kanilang pamilya. Martes yan, Martes. Okay, at December 17 para sa mga teachers, mga faculty members, mga health workers natin. December 17. And then December 18, persons with disability. Kasama yung mga kalalakihan na posero sa lahat ng lalaki. Oo, yan. Libre kayo sa December. Markahan nyo yun December 18. O, Ramak. December 19, government employees. December 19, government employees. December 20, lahat ng kababaihan. December 20. Sabado yan. Okay. December 21, mga pamilya. Basta pamilya grupo. So kahit ilan sila doon sa grupo, pwede. Sama na rin dito yung mga kapatid doon, magpaparkada. Sige na. Hindi natin kailangan ng ID. Nagpapalik ako mamaya yung ID. Sige. And then, December 22, solo parents. Okay. Kasama ito sa December 22, yung mga members ng community ng LGBTQIA+. Kasama sila dito sa December 22. Bakit? Di ba pwede sila sumama doon sa ano ba yun? So, LGBT. So, talagang may particular na araw for them. December 22, kasama nila yung solo parents. Kahit hindi nabanggit yan. Kasi may nag-text sa atin dito. Ito ngayon lang. Pakitanong lang. Ano sa kailangan na ID yan? Papalikan natin lahat yan mamaya. Okay, December 23. Ito naman yung mga private sector employees. Yung pag nasa private sector ka, yan, aprika rito. Kasama rito yung nasa bahay, mga nasa bahay natin. Kasama rito sa December 23. And then December 24, mga uniform personnel. So, yung nasa military, sa bombero, security guard, kasama rito, security guard. Kasama rin dito yung veterans. At then kapag kasama nila yung family nila, pagkabubiyahe, libre din yung family nila. Sa veterans na nga, sa veterans. Okay. Okay, and then sa December 25, ito libre lahat. Sa December 25, lahat na. Yes. Anong buong araw ba yan? Third araw ito, wait. Okay. So, ito. So, balikan natin yung mga documentation requirements. Documentation yan. Okay. Okay, uunahin ko na, wait. Uunahin ko na. Ayon sa kautusan ng Presidente ni Secretary Panoy, since ito naman ay Christmas, huwag nang ispitan. Huwag na natin ispitan yung documentation requirement. Otherwise, mawawala ng saysay yung spirit nitong program. Pagka magpangayas pa yung mga security guards natin, mga tailor natin, magdating sa ID or documentation. So, huwag nang ispitan. So, wala nang sabihin yan, meron pa rin ipapakita. Yes. Pero huwag na masyadong pusisiin pa to a point na makusira na yung spirit ng program. Paano yung overseas Filipino workers mo? Okay, isa-isahin. Support isa-isahin natin. Yung sa senior citizens, OSNA ID, or any document na ID, pag-evidence na nagpapakita mo kung dito nandun yung birthday niya, makikita mo rin ano yung edad niya. Or yung attorney kasi di ba strict mo kailangan dala mo yung single ID mo, hindi pwede yung picture lang, hindi pwede yung Xerox lang. Diba? Pwede na Xerox. Wala problema yan. Pwede na Xerox. Yun yung sinasabi namin ni Weng na hindi na huwag nang ipitan basta any document, anything na mapapabad na kahit wala ng ID mo naman, ano bang senior, pwede na rin. Naman, walang ID, pwede ka. Pwede. Yung mga senior natin, baka meron silang backup dyan o na ID, maliban sa
anything na somehow mapapakita na senior citizen sila. Electronic form, digital configure, whatever. Basta, yun nga, ang bottom line natin, pag naging sila, kasi mawawala yung spirit ng ating program. Okay, yung sa student naman, as usual, school ID. O kung wala school ID, meron silang picture ng kanilang school registration form, pwede na rin yun. O kung naka-uniform ng school, pwede na rin yun. Pwede na rin yun. Sa NP siguro nakain nila, basta maipakita lang na doon yung kanilang birth date lang. Or anything na maipapakita na estudyante, like example mo ay naka-uniform, school uniform. Sige na, okay na yun, okay na yun. Overseas Filipino workers, of course, yung merong ini-issue na OWA card, identity card, o kaya OFW travel pass. Tapos meron, kung overseas workers ka, meron pang ID, kasama mo ng tatlo mong anak, yung tatlo mong anak, hindi na namin nahanapan ng ID. Wala na yan, okay na yan. Hindi na kailangan. Yung naman yung mga teachers at saka workers, yun din, kailangan natin ng ID slide. Kung naka-uniform ka naman na makitang nurse ka talaga, pwede na rin yun, wala nang issue yun. At yung mga PWDs, of course, kung may ID ka, pero kung physically naman makikita na disabled ka, pwede na, wala nang hanapan ng ID. Yung ID kahit hindi physical na dala, may picture man, pwede na. And then, government employees, o yun din, kailangan mo ng ID na ilato ka ng gobyerno, kahit anong sangay, pwede na. It doesn't matter kung permanent, contractual ka, o contract of service ka, pwede na yun, okay na yun. All female passengers, hindi kailangan ng ID, all female passengers. And then yung families, ganun din, hindi na kailangan ng ID. Basta sabi nyo, magkakasama kayo, isang pamilya kayo, isang pagkasa kayo, okay na yan. Napag-inawa natin yung mga lalaki sa December 18 kasabay ng PWD. Yung mga lalaki, hindi na kailangan ng ID, ha? Hindi na kailangan ng ID. Okay, solo parents, of course, merong solo parent ID na ini-issue ang DSWD or yung LGU, so kailangan yon. And then, yung sa members ng LGBTQIA+, masasabi lang nila, yung pasahero, gusto magkabili nito, basta pupunta lang doon sa seller, sa drive, mag-abil po kami ng free ride, okay na yun, wala nang ID yun. Okay, kung sabihin nila, kailangan din na masasabi lang nila, mag-abil kami ng free ride, okay na yun. Okay na yun. Okay na yun. Sige. Private sector employees, so dapat may ID. Yung kasambahay, hindi na kailangan ng ID. Sabihin lang nila, ano din, mag-abil lang po kami ng free ride. Tapos yung uniform personnel, yan, pwede yung ID. Kung naka-uniform sila, okay na rin. Kasama na rin yung personal sa mat, hindi mo naman. So yan, at kung kasamang family, wala nang kailangan ng ID. Tapos yung Papasko, December 25, lahat pwede. Wala na kailangan ID. Wala na kailangan ID. Sige, pero ito, sabi yung extension hours niyan, kasi na-traffic na sa 12 days of Christmas na yan, meron ba tayong extension ng operating hours natin? Pwede daw ba hanggang mga may hahabing gabi? Kaya ba yan? Well, pagdating dito sa extension ng operating hours, I can only speak for license. Well, yun lang yung hawak namin, So, yung LLC license, nag-extend na tayo ng operating hours beginning December 9. So, yung dating last train natin na nanggagaling sa Antipono na 9 p.m., ginawa na namin 10. So, 10 p.m. na yun. So, yung sa kabilang side naman, yung dating nanggagaling, yung train na nanggagaling sa Recto dating na siya. Gusto sana namin, ma-extend pa sana yan for their kaya way. Inumpit namin, masyadong grabe yung impact sa financial namin kasi malaki yung gastusin namin sa kuryente. Sa kuryente. Yung simula ng operating hours, anong oras? Pareho pa rin, alas 5. More like po, alas 5 pa rin. Pareho. Maganda ho ito, makikibalita ka na sila, baka lang sa salamat sa maraming sa iyo. Maganda balita ho ito sa lahat ng mga sumasakay, sumasakay ng ating
makalusugan ng nakatayan. Ano po? Dapat maging maingat at mapanuri hanggang maaari. Wait lang. Alamin, sino ang gumawa ng gamot na bibilhin? Dumaan ba ang mga ito sa quality test Dito na para pa. masigurong Kasi siya na po mga matraffic po kasi. Traffic po. wala sa right test. Dahil gusto ng right test na bumalik kayo. Kaya pag may kailangan gamot para hindi mapapahal, Double check po ang gamit. may right test ang gamot na kailangan. Ingat po. Persistence of the doctor. Crimson. Use Crimson Vitamin Boost Conditioner every day. Robust na ito yung for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan pa ng Robust. Gawa ito sa Emilio Extra L-Arginine. Sunggaya sa inumuyong at gaba with proper diet. Ayan, so na-drop na natin sila. 75 pesos. SRP, fantastic tama. Robust para sa mga kalalakihan. Pasiguro natin. May spoon si Mom. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paano po?